Hello kay Unified, this is Ramil Pendulat po of Unified Products and Services and welcome for today's video. Para kakaiba naman, so meron tayong i-interviewin na napaka result oriented po ng Unified Products and Services at very privileged po na makasama natin ngayon dahil nasa travel incentive tayo. So nakikita nyo naman ang ganda ng place, ang lamig-lamig. Kaya pagkakataon na natin siyang interviewin ngayong araw na to. At grabe, hindi ko alam anong interview ko. Basta yung something na makakakuha tayo ng tips kung paano ba magka-resulta sa negosyo. So, siya po yung isa din po sa nag-mentor po sa akin kung paano ako naging ganito sa Unified Products and Services. At ngayon, ipapaano ko rin sa inyo para matuto din po tayo lahat. So siya po si Ma'am Marvy Asunto Dasilio na dating OFW at ngayon napaka-result oriented po. Kung usapin lang man yung result, siya na po yung magsasabi sa inyo dahil siya po yung isa sa mga sinundan ko dito sa negosyong ito. So, Ma'am Marvy Asunto Dasilio, saan po kayo nagsimula at ano yung mga tips mo sa mga katulad namin na nagsisimula pa lang dito sa negosyo po natin? Okay. Hi to Mr. Ramil Pindulat. Welcome to his channel. Please like and subscribe. Yes! Okay. So, sa lahat ng mga viewers natin na nandyan, pakilala po muna ako. Ay Marvy Asunto Dasilio. Actually, first time din ako sa ganitong negosyo. Pero bago ko nakilala yung opportunity ito, dati akong OFW. So, graduate ako ng HRM kaso nga lang hindi ko siya nagamit when I was in Dubai kasi may kasabihan nga na it's not what you know, it's whom you know. So, nahirapan ako sa pagpasok sa employment world gawa nang wala akong experience, then walang backer. So, ang naging trabaho ko po sa Dubai is naging manicurista po ako. So, sobrang napakalayo but I dropped down my pride kasi ang mas nangibabaw sa akin that time is yung sahod na pwedeng makatulong pag maipadala ko yun sa Pilipinas. So, isa din po ako sa mga naalok ng ganitong negosyo. In fact, I am very thankful doon talaga sa taong nag-introduce sa akin kasi may reason bakit ako napagsabihan or napag-share ng ganitong business. Kasi kung iisipin natin kung pagkakapirahan lang tayo, kasi yun talaga yung unang thinking ng tao, i-invite mo ako dyan para magkapera ka. So, ang thinking ko nun yun din, kaso nga lang, paano ako nila mapagkakaperahan yung wala akong pera. Pero bakit nila in-insist sa akin na makita ko din ang beauty ng ganitong negosyo? Kasi may nakita sila na gusto ko ring makita. Kasi kumita sila at gusto nilang ipa-experience sa akin yung kitaan dito. Kaya I am very thankful always. Andun yung gratitude at saka andun yung pasasalamat talaga ng lubos-lubos sa taong nag-introduce sa akin. Kapatid ko po siya. Hindi ko maintindihan noon ang business. Kaso nga lang, ang mas naging klaro sa akin, pag gagawin ko yung negosyo, hindi lang ako kikita, kundi pwede daw talaga matupad yung pangarap ko. At pwedeng mabago yung buhay ko. So, sino ba sa atin ang ayaw na mabago yung buhay? Diba? So, halos lahat tayo gustong magtagumpay. Kaso nga lang, naging blurred sa akin noon kung ano yung right opportunity na gusto kong tatahakin or yung opportunity yung dapat mayroon sa akin kasi ang tanging alam ko lang talaga noon para kumita ng pera is through employment. Kasi sa angka namin wala talagang business minded, career oriented talaga kami. Kaya nung inintroduce ito sa akin, andun yung kaba kasi bilang isang manicurista, ano bang alam ko? Diba? Andun yung takot kasi first time din ako sa pagbi-business. So andun yung konting duda. Hindi ako nagduda sa company, hindi ako nagduda sa negosyo kasi sino ba ako bilang manicurista na pagdudahan ko ang napakalaking kumpanya. Nagduda ako sa kakayahan ko kung kaya ko rin bang maging successful. So yun yung pinagdudahan ko. Kaso nga lang, mas nanaig sa akin yung desire ng puso ko na gusto ko talagang maibigay yung deserve na buhay para sa pamilya ko. Gusto kong mabago yung buhay namin. Gusto kong makawala sa kahirapan ng buhay at gusto kong matupad yung pangarap na hindi lang nangarap tayo para sa sarili, kundi nangarap talaga tayo para sa buong pamilya. Kaya I am very thankful na nabilong po ako sa ganitong negosyo at I'm very lucky kasi nagkaroon ng grupo na ganito, most especially grupo under Sir Ramil Pindulat na kung saan nakakakilala ka ng mga taong total stranger from you pero andun yung desire din na tulungan ka, andun yung pagtutulungan ng bawat isa, hihilain ka pataas, yung wala yung crab mentality ba na ida-down ka kundi ang andito is yung hilahan na kahit hindi tayo magkakakilala pero dahil business partner kita,
nalaman ko kung ano din yung why mo, bakit mo gagawin yung negosyo, nalaman ko kung ano yung pangarap mo na gusto mong tuparin sa tulong ng negosyo ito. So, andun ang support system. So, napakaswerte, lalong-lalo na sa grupo ni under Ramil Pindulat kasi sobrang napakadami na din ng mga nagkaroon ng resulta under his group at saka, kumbaga, titingnan din talaga natin kung ano yung sinusundan. Kasi even si Sir Ramil Pindulat, imagine, engineer by profession, earning 6 digits nung nag-uumpisa siya. Actually, magkasama din kami nung unang humahataw. So, kung sukat akalain, stable na, okay na yung job, okay na yung profession, okay na yung sahod, may sarili pang sasakyan. Pero, dumating din siya sa point na, alam mo yung, kinwestiyon niya din kung ito lang ba yung deserve para sa akin. So, nakita niya yung worth. More than 6 digits, kundi kumbaga more than kung ano yung kinikita niya sa employment, nakita niya na pwede niya talagang lagpasan yan. That's why hindi siya nagdalawang isip na i-full time talaga yung business. So ang good thing dito kasi hindi lang siya yung kumikita sa grupo niya, halos lahat ng mga members, leaders under sa kanya, as long as andun yung kumbaga, andun yung lahat ng nakikinig, lahat ng nagtiwala sa kanya, lahat talaga kumita yun. So kung ikaw man ay under sa kanyang grupo, so you're so blessed, you're so very lucky kasi hindi lahat ng handler, hindi lahat ng mentor natututukan ka. So sa lahat ng mga members natin na nanonood dyan, we're in the right track. We're in the right vehicle. In fact, andito yung shortcut towards success. Hindi mo kailangan umabot ng 10 years in service. Bakit ko po nasabi yon? Nag-start ako at the age of 26. Now I am 26. Joke lang. I am 35 years old. So would you imagine? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 45. Actually, 10 years na ako dito sa business. Pero nagsimula talaga yung result 3 years. After 3 years. So kung imagine, kung tutuisin 26, 27, 20, 26, 27, 29. At my young age, 29 years old, ang good thing dito kasi ang daming privileges, ang daming ang laki ng chance na pwede mo talaga ma-experience yung unbelievable life. So, at the age of 29, doon ko na nakuha yung first car ko. So, doon ko nakita na alam mo yung hindi naman sa pagmamayabang, no, pero bakit ko siya nasabing shortcut? Kasi hindi lahat ng 29 years old that time meron sa kung anong meron ako. Kasi ang iba siguro 29 years old naghahanap pa ng right opportunity. Imagine ang iba umabot na ng 40, 50, wala pa ring right opportunity. Yes. Pero ano yung edge na mga katulad natin na franchisee na dito at your young age, mai-enjoy mo yung life na alam mo yung hindi mo mai-imagine at your age na pwede mo palang makuha na hindi mo kailangan umabot ng 60 years old para kitain yung million. So sa span na yun, 3 to 5 years, hindi ka lang basta kikita, kundi 360 degrees of your life, pwede talagang mabago. Kasi even myself, sabi ko nga, naging first timer din ako, pero hindi ko in-expect na ito yung buhay talaga, Sir Ramil. Ito yung buhay na binigay sa akin ng our very own Unified Products and Services. Ito na din talaga yung naging bread and butter ng family namin. Kami na mag-asawa, wala po kaming trabaho. For 10 years, wala po akong naging trabaho, pero buhay na buhay dahil sa negosyong ito. Kaya kung ikaw man ay napag-sharean din, minsan, at kinukulit ulit na, alam mo yung, grab na yung opportunity, ma'am. Huwag mo nang sayangin yung oras. Bakit oras yung nawawala sa'yo? Anytime pwede ka naman makapaghanap, pero kailan? Pag hindi na, kumbaga, baka hindi mo na kaya or mauubusan ka na ng pangkapital mo. Kaya kung ngayon pa lang na-share na agad sa iyo yung negosyo, grab it. Don't you worry. And kung kakabahan ka, matatakot ka, mayroon tayong sistema, susundan mo lang. At saka, ang good thing dito, ang pinaka-the best talaga na nakuha ko sa Unified Products and Services is yung support system. Kasi kung magnenegosyo ka naman sa labas traditionally, ikaw mga kapital, ikaw lahat as in all the setup, ikaw lahat pag-iisip, walang tutulong sa iyo kung mag-hire ka man, magme-mentor sa iyo, babayaran mo yun. Samantalang dito, given na lahat. All you need to do is to decide kung kailan mo uumpisahan, then the rest will follow. The rest, ituturo na yan sa inyo. So, hindi siya madali para sa mga members natin na nandyan. Kung ikaw man ay nakakaranas na ng feeling mo, hindi ito para sa iyo, feeling mo parang nababagalan ka sa resulta mo. Feeling mo parang sobrang nakakapagod na, sobrang, alam mo yung
parang hindi mo na maisip na kakayanin ko pa ba, mo na susuko ka na, maniwala ka. Inuna talaga sa'yo yung hirap na ganyan kasi ang kasunod nun, prepared ka na kung ano pa yung magiging next na battle na dadanasin mo dito. So hindi ka na, kumbaga, hindi mo na maiisipan pa na mag-stop kasi nabuo na yung kumbaga na build up mo na yung emotion mo na hindi ka talaga patatalo kasi ang mas nangingibabaw yung pangarap mo. Tuloy mo lang. Sabi nga ni Pressman, hakbang ka lang, pero hindi mo namamalayan. Sa kakahakbang mo, andun ka na pala sa tuktok. Andun ka na pala, isang step na lang, may liwanag na naghihintay sa'yo. Lahat ng naging successful dito, dumaan sa ganyang proseso. Hindi naman din naging instant magic na, si Marvin, naging Millionaires Club, naging Car Achiever, naging Travel Qualifier, nang hindi nakaranas ng rejection. Kung merong mang ganyan, naku, swerte mo na, kukunin ka na ni Lord, kasi hindi ka pinahirapan. So, kung ikaw may nakakaranas ngayon ng hirap, normal yon. Kasi hindi din talaga madali yung ibibigay sa atin ng kumpanya. Hindi madali, kumbaga hindi pala madali. Hindi pala pipitsugin. Hindi pala basta-basta yung ibabalik sa iyo, yung ibibigay ng kumpanya kasi yung pinag-uusapan natin dito, pangarap. Hindi siya pang 1,000. Hindi siya pang 2,000. In fact, hindi siya pang 100,000 kasi kung pang 1,000 lang, naku ma'am, bukas agad kikita ka na, hindi ka pahirapan, kikita ka na. Pero yung pinag-uusapan kasi natin, pangarap na magkaroon ka ng time and financial freedom. So, hindi siya madali. That's why, yung pagdadaanan mong proseso, hindi din madali. But it's all worth it. Maniwala ka. It's all worth it. Dalawa lang ang pwede mong maging result. Failure and success. And choose ano yung result na gusto mo. Hirap pag-uusapan, sabi nga ni Sir Moy, choose your hard. Diba? Yung mahihirapan ka pero at the end of the day wala pa rin mangyari sa'yo, or mahihirapan ka pero after 3 years to 5 years pwedeng magbago ang buhay mo at hindi lang ikaw, pati buong pamilya mo. So kaya it's very important yung decision making. Partners na nanonood dyan, it's very important yung decision making. Narinig ko noon sa isang coach, out of 100%, alam nyo ba in network marketing only 5% lang ang yumaman talaga in network marketing. Ask yourself, saan ka napabilang? Sa 95% na nag-failed or sa 5% na nahirapan, napagod, napuyat, ni-reject, pinagtawanan, pero nabago ang buhay? So, ikaw yung makakapag-decide nun. Kaya kung ikaw ay nakapag-umpisa na, walang rason para sa'yo na hindi mo siya ituloy. Hindi man siya naging agad-agad kasi mayroon tayong tinatawag na perfect timing. Huwag ka lang talagang magbilang ng effort, huwag ka lang magbilang ng ginagawa mo kasi the moment na binibilang mo yun, mababagalan ka kasi ang nasa isip mo, ma'am, mahirap ma'am, eto na yung nagastos ko ma'am, eto na yung mga sakripisyong ginawa ko. Pero kung hindi mo yan siya binibilang tuloy-tuloy, alam mo yung kahit na hirapan ka pero tumuloy ka pa rin, so parang na-disappear na yun, nawala na yun kasi continue hanggang sa na-adapt na siya ng sistema ng katawan mo at hindi mo namamalayan na nagkaroon ng matinding dilubyo, pinagtawanan mo na lang kasi bakit, sabi ko kanina, na-build up na yung, kumbaga naging tumaas na yung emotional quotient mo, ganun siya. So dito labanan emotion. Kahit sa ang negosyo, pag weak ka, hindi ka naman maging successful. Kahit nga yung mga traditional business owner, mga incheck, kung weak yan sila, hindi yan taya ng taya. Pag nag-fail yan, tapos na. Pero bakit sila taya ng taya? Hanggat hindi nila nakuha yung deserve nila, yung gusto nila, hindi yan sila humihinto. So, ganun din dapat tayo. Ang pinakamaganda nga sa atin kasi nag-start tayo ng small capital. Pero pag nakita nyo talaga kung pwede lang, ipahiram ko yung mga mata ko sa inyo para makita nyo kung ano yung nakita namin. Naku ma'am, hindi mo talaga panghihinayangan. Ngayon, 2023 na. Ilang months to go, 2024 na. Yes. Kailan ka pa ba hahataw? Pag dumating na yung emergency sa buhay ng family mo, no. Ngayon pa lang, humataw ka na. Kasi hindi natin mamamalayan, isang call or text lang yan from our family. Ma, nagkaroon ng ganito, patay, pag wala ka naging savings, saan ka kukuha? So, kumbaga, ito yung magsisilbing preparation natin. Huwag mong hintayin yung struggle, huwag mong hintayin yung pagsubok na dumating. Instead, i-prepare mo siya. Andun dapat lagi yung preparation. Prepare ka, pag kumita ka, save. Kasi pagdating ng anong gusto mo bilhin, mabibili mo. Pagdating ng emergency, mabibigay mo. Alam mo yun, hindi ka mangangalot, hindi ka mangangati sa ulo mo. Kasi alam mo, may naitabi ka na.
Ang isa pa mga tanong namin ma'am bilang nagsisimula sa negosyo, yung tanong ng iba para ma-inspired kami. Ano yung ma'am, ano yung mga hindi mo makakalimutan na naranasan mo na yung pinakamahirap, tapos ano naman yung achievement mo na pinaka na-achieve mo na wala, na buti na lang, nasabi mo sa sarili mo na nagnegosyo ka or nag-unified ka, na tumuloy ka. So, sa journey natin sa pag-build ng network, hindi talaga siya madali. Lalong-lalo na pag nasa process ka pa ng pag-build, yung building process ka. So, isa sa mga unforgettable moment, actually kasama kami ni Sir Ramil noon. 'Di ba sa training natin, pag once na committed ka, yung PKP, hindi pwede yung commitment mo na try mo lang dapat patay kung patay. Kaya mong ipaglaban lahat para sa pangarap. Yun. So, isa sa mga naging talaga sa aking challenge nung dumating sa point na diniscourage ako ng husband ko. Kasi hindi maiwasan, lalong-lalo na sa mag-couple na nag-member, or kahit isa lang sa inyong dalawa yung nag-member, then yung isa hindi. Yung isa sa pinaka-challenging, yung dumating sa point na pinapili na ako ng husband ko. Between my family and my unified. So that time kasi pinaresign ko na siya, and nagkaroon talaga ng, ewan ko kung alam ito nila Sir Ramil, first event ng Cotabato under sa grupo niya. So kasama kami noon ng mentor niya noon. Sabi ng husband ko, actually hindi negative yung husband ko pagdating sa unified, hindi niya maintindihan yung sistema lang, na bakit kailangan kong bumaba, bakit kailangan kong mag-attend ng training, bakit kailangan kong turuan ito, bakit kailangan kong mag-invest ng time para sa mga tao. Kasi yung alam niya lang, dahil kumikita ka na, dapat stay ka na lang sa bahay kasi kumikita ka na. Kasi yun naman din talaga yung thinking ng iba. Nagnegosyo ka para kumita, edi ngayon kumikita ka na, bakit ka pa rin, punta ka pa rin ng punta doon. No? So dahil sa tawag ng commitment, hindi lang kasi ito basta-basta pera-pera lang. Lalong-lalo na pag nagkaroon ka na ng group. So pag nakita mo yung downline mo na alam mo yung 100% yung commitment na binibigay nila sa'yo. So bilang ikaw ay upline, kailangan ibalik mo yun sa mga tao mo kasi hindi ka kikita kung hindi para sa kanila. Kumbaga hindi ka kikita, it's because of them. Yung income mo galing sa kanila, so kailangan i-payback natin through what way? Through giving them time para turuan, para i-guide. So nagkaroon yun ng big event ng Cotabato. So nakapag-commit ako sa grupo din nila Sir Ramil. So pinapili ako ng husband ko noon. Anong piliin mo? Kami ng pamilya mo o yung unified mo? So alam mo yung mixed emotion kasi ikaw upline ka, dapat ikaw yung nagmo-motivate, pero that time demotivated ka at wala kang mapaglabasan ng hinanakit kasi yung kasama mong nagda-drive downline mo. So ang nangyari doon, mas inano ko yung nasa puso ko. Sabi ko, hindi mo ako maintindihan ngayon kung decision mo na maghiwalay tayo. So, nasa sayo yun. Pero darating yung time, maiintindihan mo ako na hindi ko to ginagawa for myself, ginagawa ko to para sa pamilya natin at damay ka doon. Kasi ikaw yung papa ng mga anak natin. So, to make the long story short, kinuha niya yung eldest ko, pumunta siya ng Davao. Binitbit ko, ewan ko kung naalala mo yung Ram. Binitbit ko si JK, 2 months old pa lang that time. Alam mo yung gusto mong maiyak, pero nakikita mo yung downline mo na kumakapit sa'yo, pero nilalaban mo yung sarili mo. Kasi wala kang ibang kalaban dito, sarili mo. So, sabi ko lang ako ng speaker noon, sabi ko lang sa leader, si Ma'am Hamida, Ma'am, pag umiyak yung anak ko, pas laki lang nagdidik kay para dili ko ma-distract na ako ang nag-i-speak. So, alam mo yung nag-i-inspire ka ng mga tao, nagmo-motivate ka ng tao, pero alam mo yung ang bigat ng dibdib mo kasi yun yung naging situation. Then after noon, 'di ba, after the presentation, picturean. So, doon na nag-start na nakita ng husband ko na seryoso pala ako sa ginagawa ko, na akala niya kasi laag-laag lang, pero nakita niya na struggling talaga kasi imaginein mo, ang dami mong kakausapin, nagmamam kayo, bitbit mo yung anak mo, umiiyak pa yan, change mo pa ng diaper yan, ilang days din kami nagstay doon. So kinabukasan nun, tumawag yung husband ko, nag-say sorry siya. So buti na lang, at saka yun yung naging decision ko kasi kung kumbaga undecided talaga ako noon, pwede ko naman sabihin na iwanan ko na lang yung mga downlines ko, iwanan ko na lang yung unified kasi mas i-prefer ko yung family ko. 'Di ba? Yun naman din talaga yung iba, priority family. Pero nakita ko kasi yung future, hindi yung situation noon. Hindi ko nakita yung situation noon. Although mahirap siya, pero yung nakita ko 3 years from now, sacrifice mo na ngayon, pero ang kapalit nun. So, doon na nag-start na, sabi ko sa husband ko, hindi mo ako maintindihan ngayon, pero dahil may pinaglalaban ako dito,
mababago yung buhay natin. So, yun na, doon na nagsimula. Yun yung pinaka-grabe talaga, Ram. So, ano yung mga Most achievements. grabe. So, kung achievements, grabe dito, material, sobrang daming pwedeng ibigay ng Unified. Nagkaroon ako ng sasakyan, hindi lang isa, dalawa, tatlo. So, katasin ng Unified Products and Services, na ipag-travel ko yung buong pamilya ko, yung hindi lang kami ng husband ko, yung nag-i-enjoy sa travel katulad ngayon, kundi ang pinaka-greatest achievement is yung ikaw mismo, maipatravel mo yung buong pamilya mo. Kasi beyond money yung happiness na nakikita mo sa mukha nila. Then nakapagpundar kahit papano, nagkaroon ng 2 bahay, nagkaroon ng mga konting properties, tapos yun ang Unified at the same time, nagkaroon din ng savings kasi peace of mind naman din talaga yung gusto natin. Pero ang pinaka ano talaga doon is alam mo yung hindi lang ikaw yung kumikita, ang daming nagtatap sa'yo na upline. I am very thankful upline kasi kumita ako. So yun po yung talagang beyond money, yung alam mo yung maging channel of blessings ka sa iba, hindi lang ikaw yung nag-i-enjoy, hindi lang ikaw yung nagkumikita, kundi 10, kumbaga down your line, kumita din katulad mo, through your, kumbaga, through you, naging instrument ka na nabago din yung buhay nila. Kasi lagi nga sinasabi, hindi naman natin talaga madadala sa hukay yung pera. Tama yun. Pero mas masarap pa rin mamatay ka na alam mo yung ang daming happy na dahil ang dami mong natulungan. Kasi hindi kami papayag na alam mo yung nanunood ka lang. Bakit ganito makapag-push yung upline nyo? Ganito kami makapag-push. Kung meron mang stress talaga si upline yun. Kasi given na kumikita na kami. Pero mas magiging happy kami kung ikaw kasama ka na kumikita din katulad namin. Ayan. So yun po Grabe. siya. Ano pa yung nakikita mo, ma'am, na more coming pa in years to come? Grabe, imagine 10 years na ako no, pero nabivision ko pa rin. Actually, hindi pa naman din talaga, Ram, na naibigay ko yung deserve na buhay para sa parents ko. Still, I have continuous dream pa rin for them. Kasi lalong-lalo na, my father was 64 years old. My mother is 63 years old. So, hindi pa rin, although nabibigay ko na kahit papano yung napapa-experience ko na kahit papano sa kanila, pero hindi pa talaga yung deserve. Kasi kung pag-uusapan natin yung deserve talaga, na alam mo yung wala na talaga silang gagawin, kundi ano talaga yung alam mo yung mag-e-enjoy na lang. Tapos alam mo yung gusto ko yung feeling na bigyan kita ngayong araw ng 100,000 ma. Pag hindi mo yan maubos, hindi na kita bibigyan bukas. Kasi yun talaga yung, di ba? Yes. Para gusto natin yung paproblemahin natin yung parents natin ba, saan ko kaya ito gagastusin? Paano ko kaya ito gagastusin? Pero kung ngayon pa na alam mo yung meron pa rin, naghihintay pa rin sila sa ibibigay mo, hindi pa yun. Kasi hindi nila yun deserve. Ang deserve talaga nila, yung alam mo yung wala na silang iintindihan, kundi enjoyment na lang. Yes. Yun yung pinaka, at saka nilulook forward ko, sobrang laki pa talaga ng pwedeng ibigay sa atin ng kumpanya, ng Unified Products and Services. So, pagtulungan natin na ipag-pray ang ating presidente together with his wife and family na bigyan pa talaga sila ng mataas na buhay, press money. We're very thankful kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo bilang ordinaryong tao mabibigyan ng malaking chance na pwede talagang mabagong buhay. Kasi even ako, naiisip ko, manicurista ako, ano bang opportunity naghihintay sa akin kung wala ako sa Unified? Nasa ano pa rin, ganun pa rin, nag-abroad ako, ganun pa rin. So, kumbaga, survival, yun lang. Pero kung pangarap at saka ganito na mag-travel ka ng libre, alam mo yung nagta-travel ka habang kumikita ka, walang ganito kung hindi ko nakilala ang Unified Products and Services. Kaya nga, naging motto na namin, mawala na lahat. Mawala ng downline ko kung iwanan ako, mawala na yung mga upline ko kung iwanan ako. As long as andyan ang Unified Products and Services, wala akong karapatang mawala. Kasi pwede ka namang pag-iwanan. People come and go. Yes. Kaya, huwag ka nang mag-worry kung merong nawawala sa'yo. Kung merong nawala, merong papalit. Kung nawala sila dahil hindi nila kinaya yung kinaya mo. At hindi naman ibig sabihin na nawala sila, kalimutan mo na din yung pangarap mo. Magkaiba tayo ng why. Yes. Kaya nga yung resulta, nagde-depend yan sa deepest why mo. Kung mababaw ang deepest why mo, any rejection, discouragement, weak ka, pwede kang mawala. Pero pag malalim, as in sobrang lalim, deep talaga yung why mo, kahit iwanan ka ng lahat. Pero dahil may goal ka, dahil alam mo
lahat ng struggles na pinagdadaanan mo, sakripisyong ginagawa mo, para yan dun sa deepest why mo. At Yes. hindi mo pa nabibigay yung gusto mong ibigay sa kanila, wala kang karapatang mawala. Kasi iniisip ko noon, sige, nakakapagod ang unified, nakakapagod mag-network. Ayoko nang mag-unified. Ano bang alam ko? Ano ba? Sige, babalik ako ng employment. Magkano lang sahod ng isang manicurista, commission base sa isang salon. Babalik ako ng abroad, buti buhay pa ako nakabalik. What if abroad ako ulit, patay akong makarating dito, bangkay na. So paano ko pa rin matutupad yung pangarap ko? Lahat mahirap. Kaya nga choose your heart. Yes. Anong hirap ang gusto mo? Yes. Hirap sa ngayon, pero after nun, sarap ng buhay? Or hirap sa ngayon, after nun, hirap pa rin sa buhay? So, ganun yan siya. Again, it's a matter of decision making. In fact, nung nag-start ako, Ram, Yes. ang naging motivation ko talaga, kasi normal, hindi tayo robot, nakakaranas tayo ng takot. Even ikaw. Yes, yes. Grabe yung travel namin. Cotabato, nagsibugay pa kami, kasama Yes. tayo ng Sibugay. Nagmarawi pa kami, na halos Yes. mamatay kami ng Marawi. First night namin, rak-rak lang, rotatatatatat, ganun talaga. Sabi ng downline namin, okay lang yun, ma'am, mga kamag-anak namin yun. Hindi kami ano doon sa ganung experience, hindi yun normal sa amin. So andun yung takot for the sake of pangarap, patay kung patay talaga. Pero dahil naging firm yung decision namin, hindi yun naging reason para ihinto namin. In fact, mas nanggigil kami. Kasi nga, oras ang pinag-uusapan. Yun nga, ikaw yung magdi-decide. Yes. So, ikaw ang magdi-decide. At the end of the day, ikaw pa rin ang magdi-decide. Anong resulta mo, nagde-depend yun sa decision mo. Walang ibang sisisihin, sarili mo. At wala kang ibang kalaban, sarili mo. Yes. So, minsan, harap ka sa salamin, ask yourself, kaya pa ba? At saka isa sa mga naging motivation ko din nun, actually hindi na natin kailangan i-motivate. Ang upline, swerte ka kung ang upline laging nagmo-motivate, pero pag ikaw, alam mo yung pangangailangan mo, dapat hindi ka na kailangang magpa-motivate. Enough na. Pag walang laman ang bulsa mo, dapat motivated ka. Yes. Diba? Enough na reason na, alam mong, gigising ka, kailangan mong humataw, kailangan mong i-workout, yung enough na reason na wala kayong makain, wala kang naibigay sa parents mo, then hindi pa stable talaga yung income mo, enough na yun ang motivation na bakit kailangan mong gumising araw-araw para humataw. Sa totoo lang. Kasi sabi ko nga sa sarili ko, kahit anong motivation ang nakukuha ko sa upline ko pag hindi ako decided. Yes. Pwede yang pupunta lang dito, iiyak ko, pero at the end, ilalabas yan. Yes. Pero pag ikaw mismo, alam mo yung pangangailangan mo, kahit hindi ka na i-motivate, kahit hindi mo araw-araw kausap ang upline mo, pero alam mo sa sarili mo ang pangangailangan mo, lihok jud ka. Isipin mo na parang walang bukas na. Kasi sabi ko nga, oras kalaban natin, lalong-lalo na pag may mga bagulang ka pa, hindi natin iisipin kung gusto mong ipalasap yung deserve na buhay para sa parents mo, kung may parents ka, sa deepest way mo, Yes. bilisan mo. Bakit? Speed is the name of the game. Hindi ito paunahan, pabilisan ito. Mabilis kang mag-adapt, mabilis kang mag-take action, mabilis ang resulta mo. Pag magpabagal-bagal ka, walang ibang sisihin kundi ikaw. Bakit? Ikaw yung humahawak ng time mo. Ganun siya. Basta napakaswerte na natin. Compared sa lahat, ang iba naglalakad yan, nagdadasal pa yan. Lord, ibigay mo na sa akin yung right opportunity. Lord, ipakita mo na sa akin yung ano ba yung maging right vehicle ko para mabago din yung buhay ko. And now, kayo nandito na. So, nabasa ka na, maligo ka na. Yes. Yun yung laging naririnig ko noon, maligo ka na. Pag sinabing maligo ka na, walang kasi lumabas ka sa comfort zone mo, kailangan ilaban mo ng patayan yung pangarap mo, mag-commit ka dapat doon sa pangarap mo. Anytime ang upline mawala, downline mo pwede kang iwanan. Pero pag committed ka doon sa pangarap mo, para sa deepest try mo, bahala na sila talaga mawala, basta ako tutuloy ako. Yes. Yan din yung naranasan ng upline ninyo. Imagine na pag-iwanan niya ng upline. Na pag-iwanan din niya ng downline. Dumating sa point, mag-isa ulit. Pero naging klaro sa kanya, network builder yan. Pag network builder ka, kahit ikaw na lang mag-isa, makakabuo ka ulit ng grupo mo. So, ganun. Basta, sobrang napakasarap mabuhay sa mundo. Live life to the fullest. At saka, may andito na tayo sa right vehicle. Hatawin lang talaga.
Ayan. Grabe ka Unified, nakaka-inspired, nakakaano. Basta ako, hindi ako maging isa sa mga result-oriented din sa Unified Product and Services, kundi dahil sa isa sa nag-mentor po sa akin, si Ma'am Marby Asunto da Silva. Hanggang ngayon actually, nagpapa-mentor pa rin talaga ako sa kanya. Kaya napaka-privilege ko na marinig din ninyo siya, hindi lang sa akin, at natapik din po kayo. So sa lahat po mga ka-Unified, no, wala tayong ibang gagawin kundi mag-decide lang po talaga tayo. So ako, ito rin talaga kaya ako naging, ito na talaga yung result ko kasi nag-decide din ako. Kaya ito na din yung ine-enjoy ko na source of income ko. Kaya ka-Unified, hindi ko na dadagdagan yon kasi lahat ng sinabi ng aking mentor, Ma'am Marby Asunto da Silva, yun po yung reason. Kaya ito yung naging ako. So, sana natapik ka at sana makadecide ka. So, with that ka-Unified, this is Ramil Pendulat of Unified Product and Services. Congratulations po sa mga nanood. Uy,